Good morning, ma'am. Anong gusto niyo? Ate, anong gusto mo ate? Marami kaming ulam ate. Meron kaming sisig, meron kaming menudo, meron kaming sinigang na ube, meron kaming dinuguan. Anong gusto mo? Sa akin kayo Ate, meron kaming lumpia. Masarap yan lumpia namin ate. At tapos ito, ano ba to? Hindi ko alam kung ano, pero mas... Kayo ba talaga sa inyo? Ako talaga! Lumayas yung babae, oh. Ba't sa akin ka nagagalit? Hugas ka ng pinggan doon, nandito ka. Sa akin ka nagagalit? Doon nga tayo. Saan tayo? Usap na tayo doon. Saan? Doon. Ay, ka dito. Aray. Halika dito, halika. Matatanggal yung ilong. Halika dito. Dito. Matatanggal. Usap nga tayo. Sakit aray ko. Hey, Maninis yan, oh. kita mo yung ginawa mo kanina. Oh. Umalis yung customer. Dapat nandun ka, naghuhugas ka ng pinggan. Hindi yung kasama mo ako, umorder. Kasi naman eh, itong mukhang to, hindi to pang kusina eh, di gaya nito. Alam mo, dapat tong karinderya to, merong tinatawag na rationalization program. Para alam mo, hindi natatakot yung mga customer, hindi umaalis. Ano ba yung rationalization program? Ano? Yan ang problema mo eh. Eh kung ikaw ang humarap dito kanina Oh. at tinanong sa'yo yan, adi anong gagawin? Wala. Okay, fine, sige na. Babalik na ako doon, maghuhugas ng pinggan. Pero, ano ba yung rationalization program na yan? Alam mo, itong rationalization program, Oh. sa mga programa ng gobyerno na gusto nilang ipatupad para sama-sama tayo sa pag-asenso dahil kasama yan sa Philippine Development Plan. Okay, fine. The floor is yours. Pero, ipaliwanag mo muna sa akin ng mas matindi pa yung rationalization program. Okay, Oh, fair is fair. oh, Itong rationalization program na ito, Oh. ito nga yung plano na ang gusto ng gobyerno, yung mga empleyado na wala naman talagang ginagawa, Oh. o kaya inuulit lang yung trabaho ng iba, Oh. opera na lang ng early retirement. Bakit naman? Kasi nga, para makatipid ang gobyerno ng resources nila, imbes ipampasweldo doon, isipin mo na lang, di at least yung resources na yon magagagamit sa mas magandang pagserbisyo sa publiko. Eh, paano naman nadawit itong karinderya rationalization program na yan? Okay. Imaginein mo, itong kantin na to, itong karinderyan to, yung ito. karinderya ni Tita Flor. Oh, Okay. oh, 5 tao lang kaya na to eh. oh, Kung ikaw si Tita Flor, oh. ikaw ba'y kukuha pa ng 20 empleyado? Hindi, no? Ba't ko pasusweldohin pa yung 15 iba pang empleyado? Eh di nalugi ako, wala naman silang gagawin. Yan ang gusto mangyari ng rationalization program. Na imbis na lang ipampasweldo sa taong wala naman talagang ginagawa, gamitin na lang sa mas magandang serbisyo sa publiko. Teka. Parang sinasabi pala nitong rationalization program na dapat ay mag-stick lang ang mga ahensya ng gobyerno sa kanilang layunin. Huwag na silang makisawsaw sa gawain ng iba yung hindi naman nila gawain. Yan ang gusto ko sa'yo. Ang galing mo! Yan yung ginagawa mo kanina eh. Pakialamero ka eh. Sige na. Sorry na nga eh. Ngayon alam ko na dapat lagi ako nakapokus, di ba? Yeah. Para hindi tayo nagkakaproblema. Kasi nga, ika nga, no? Kita mo to, sa rationalization program, simula nung pinatupad to, noong 2012, ay 2.3 billion pesos na ang naiipon ng gobyerno Wow! at nagagamit na pampasweldo. Empleyado. Oo. Pero ayos pala tong rationalization program May natanong ka ba? Wala na? Wala na. Wala, hindi. Yan ang mali ka doon. Alam mo, may mga empleyado na ayaw naman umalis dun sa ahensya nila. Yung binibigyan ng early retirement pero ayaw. Pinalilipat yon sa ibang ahensya, nangangailangan pa ng mga empleyado pa. Kaso nga lang, nagiging co-terminus. Teka, co-terminus. Ano naman yung co-terminus na yan? Yung co-terminus, yun yung kontrata na tapos na, pagtapos na rin yung administrasyon. Ngayon, medyo naintindihan mo na. Nagigets ko na. Yung pala yung co-terminus tsaka yung rationalization program. Yan. Tara na, hugas ka pinggan doon. Hugas ka pinggan doon. Si Tita Flor! Hugas doon!